Salamat sa kagayunan sa ihatag sa Ginoo mga igsoon. Bisan ilalom ta sa gitawag og pandemic nga panahon, pero ang Ginoo maputol ang paagi niya sa pagsangkap sa iyang mga balaan. Daygo na to ang Ginoo. Ito miaging gabi tungod kay 40 minutos raman ang gihatag sa matag-usan nato. Tung miaging gabi naghisgot si Juro sa misteryo sa panahon karon. No, nga ang 70 ka semana nga gisulting Daniel o gitagna ni Daniel nga gisulting Jeremias nabahin sa tulo ang 7 ka semana plus dunay 62 ka semana nahitabo na kana dayon usa na lang ka semana ang kulang sa di pa moabot ang usa ka semana na ay gap taliwala sa 69 years to 70 years inay aton hibaw-an nga dunay kalang. Then kining panahon na gitawag ni panahon sa mga misteryo, dayon panahon sa grasya, panahon sa iglesia. Og dili na ta nagsugod pa sa panahon sa misteryo, dili na ta nagsugod pa panahon sa grasya o panahon sa iglesia, kundi na nata sa hinapos mga bahin mga igsoon. Murag hapit na gyud ang katapusang semana. Busa karon ang mga pakigambit sa mga igsoon natong nanguna, labi na sa Aitiro, nag-ingon gi sila nga ang ilang pagpamulong murag in the light of his second coming or in his imminent return. So salamat sa Ginoo nga dunay mga warning, no? Sa kang Huswe usab gisgutan dito ang naa sa basahon sa Lucas 17 ato makita diha gisgutan si Noe, gisgutan si Lot, gisgutan ang asawa ni Lot. Kining tanan usa ka pagpasidaan alang nato. Amen. So kagabi usab ang tong igsoon naghisgot ang ilhanan sa tawo nga nagtubo sa kinabuhi. Dayon ang pagtubo dai sa kinabuhi mo nga pagdugang og Kristo. No? The growth in life is the adding Christ in us. Dayon ang sign kun mga ilhanan ganahan siya sa mga igsuon makiguban. Dili siya usa ni murag dili siya gaslion o makaubag mga igsuon. Malipay siya nga ikauban ang mga igsuon. Mao nay sign. Dili di ay lang kay kanang pugihanta magwali o bin unsang mga trabaho ang atong gibuhat sa iglesia, mao nay pagtubo sa kinabuhi dili lang kay kana ra. Kundi ang pagtubo sa kinabuhi pagdugang og Kristo diha nimo. Dayon sa gisuting Richard karon nalipay kayo ko kay ang ato dayong enjoyment karon kanang pagwala sa atong kalag dayon nag-enjoy ta nga napailalom sa espiritu hangtod ini sa katapusan. Hangtod sa eternidad mga igsoon. Pero kung nagpahimulos ta sa atong kalag karon, gigamit ang atong kalag ingon nga persona uban ang kinabuhi sa kalag mawad-an ta ani sa umaabot. Usa agdag hapon na to ni. Karon sa akong porsyon nata sa nako sa kapitulo mensahe 4 gisgotan dinhi being faithful in service in the Lord's commission and in His imminent coming. Magtong pag-alagad sa gitaha sa Ginoo o sa gasag nato alang sa iyang ikaduhang pagbalik o inanali nga pagbalik. Ang atong Kristohanong kinabuhi o ang Iglesianong kinabuhi o ang kahigpitan sa panahon o ang pagbalik sa Ginoo. So ang atong Kristohanong kinabuhi mga igsoon dili kay para Kristohanong kinabuhi ra gini. Kundi alang ni sa Amen. Alang ni sa Iglesianong kinabuhi dayon matapos na ning panahon na dayon mobalik ang atong Ginoo. Karon ato tugutan nga magbasa tag mga pipila ka mga bersikulo sa Mateo 24:41 ngadto sa 51 excuse me. Mateo 24:45 ngadto sa 51 dayon 25 kapitulo 14 bersikulo 14
ngadto sa 30. Tingali sorry na lang di lang kita magbasa. Tingali medyo hanas na mo ani mga bersikulo ha. Pero ato lang utrohon gihapon kay gi-refresh gini. No? Sa Roman number 1, naghisgot ni kalabot sa Mateo 24. Nag-ingon dinhi, Mateo 24:45 to 51 reveals that we must be faithful in service in the Lord's commission to give God as food to the members of His household so that we may win Christ as our reward in the coming kingdom. Amen? Nagpadayag kini nga kinahanglan matinumanon ta nga mag-alagad ingon sa gitahas sa Ginoo sa paghatag og Dios. Batay ha? To give God as food. Hallelujah! Nga to ding hatag sa mga bahin sa iyang panimalay. Mao day ang Dios ingon nga pagkaon. Amen. Aron inigbalik niya madawat na to si Kristo ingon nga ganti sa umaabot nga gingharian. Amen. Doon natay komisyon. Mahimo tatang matinuman. Ang letter A uban nilang ko Diyos pagbasa. God has a household and household administration and economy to dispense Himself as food to the members of His household for His expression. Unsa no ang Ginoo dunay panimalay, dunay administrasyon des sa panimalay, dunay pamatigayon, o kini nga pamatigayon naa dinhi ang arrangement, naa dinhi ang plano, naa dinhi ang balaod. Dayon aron ikapaambit ang iyang kaugalingon ingon nga pagkaon kanto sa mga bahin sa iyang panimalay alang sa iyang pagpadayag. Ang letter B, God has it faithful and prudent slave over His household as a household administrators. Unsa no? Ang Ginoo nagpahamutang og matinumanon og maalamon nga ulipon ibabaw sa iyahang panimalay. Maingon natong administrador, piniyalan, palagianan sa panalangin, sa paghatag sa iyang katawhan og pagkaon sa hustong panahon. Amen. Sa to pa ang matinumanon ang ulipon dinhi administrador sa kabahin, dayon piniyalan sa laing bahin, dayon channel of supply sa laing bahin. Palagianan siya sa sangkap aron ihatag sa katawhan sa Dios ang pagkaon sa hustong panahon. Mga igsoon, murag dinhi ang dakong balansi ba? Kay ang paghatag og pagkaon dili sumala sa atong gusto, dili sumala sa ato ang kay inunta lang pulungan na kalugar ta, dili sumala kay giganahan ta, kundili dunay proper time. Amen? Dunay hustong panahon nga muhatag ka og pagkaon ngadto sa membro sa panimalay sa Dios. Bantayan nato ning mga puntuha nining sambingaya kay wala ni maghisgot o gospel. Wala ni maghisgot o lain-laing mga kalihukan sa iglesia. Kundili to give food to them in a proper time. Mao ra gyud nay atong tahas unta. Okay. Dayon sa number 1 letter C pa. God gave them food refers to ministering the word of God. Unsa no ang paghatag kanilang pagkaon nagpasabot sa pagpangalagad og pulong sa Dios og ni Kristo ingon nga sangkap sa kinabuhi sa mga magtotoo diha sa iglesia. Mga dinhi sa medyo naulawan po kog gamay ani kay abi na to ug kanang atong ipagpamulong sa panahon sa panagkatigom, abi na to og bisan og gisagol na nato ng atong pagbati, gisagol atong kahiubos, abi na to og pagkaon to. Dili man di ay. Ang paghatag og pagkaon dinhi pagminister man sa pulong sa Dios og ni Kristo. Amen.
Dahil na itong giunahuna, nga katong atong gisulti nila, nakakaon sila, pero dili na ito mao. Kaya dili man to pulong ni Kristo o pulong sa Dios. Basin biya diya yung sigitang hatag pagkaon niya, butiki diya na itong nahatag. Mga daot di diya ning atong, oh Lord Jesus, usa dinhi na tambagan ko nga mag-amping ko. No? Labi na kay musulti kita. Ang ato diyang ihatag nga pagkaon sa mga igsuon, pulong sa Dios o pulong ni Kristo. Kay maora ni ang sangkap sa kinabuhi. Christ as the life-giving Spirit is our food. Hallelujah! Embodied and realized in the word of life. Gipakalawas og maamguhan diha sa pulong sa kinabuhi. Busa ang reference ni sa Juan 6:57, 63 o 68. Kalabot ni sa pagkaon ang pulong o ang kinabuhi, espiritu o kinabuhi. Sa letter D, tungod sa panahon, mubalik ko sa number 1. Ni ay paagi din. In order to enjoy the Lord as our spiritual food, so that we can feed others, we must pray over and muse on His word, tasting and enjoying it through careful consideration. Sa ato pa, doon na kita'y maampingon nga pagkonsiderar, no? By musing, by pray over, tasting, and enjoying. So, si Ezekiel mo nakasinati ni ini. Nakasinati siya. Sa letter D, to say in our heart that our master, delights, is to love the present evil age and not to love the Lord's appearing. O Lord, ang pag-ingon sa atong kasing-kasing ang atong agalon malangan pa, mao di ay ang paghigugma sa kasamtangang dautang panahon karon o dili o wala mahigugma sa pagpadayag sa atong Ginoo. Kinsa pa tong miingon diha madugay pa ang Ginoo. Ilhanan day na nga nahigugma pa ka nining daotang panahon karon. Pero kung moingon ta nga duol na ang Ginoo mo balik, praise the Lord. Nahigugma ta sa iyang pagpadayag. Amen. We must beware of covetousness, not storing up treasure for ourselves, but being rich toward God. Dili ta magdinalo, dili magbaton og bahandi alang sa atong kaugalingon o magtigom og bahandi alang sa atong kaugalingon, hinunua mahimutang dato atubangan sa Ginoo. Dato diha sa Ginoo. Gisgutan niya ang Lucas usa ka parabol nga dunay usa ka tawo nga miabunda ang iyang abot. Dayon dagaya ang iyang abot, naghuna-huna siya sa iyang kaugalingon unsa iyang buhaton. Giguba ni ang iyang mga kamalig din nagtukod siya dako nga kamalig. Dayon gitapok ni ang tanan niyang abot. Dayon sa natapok na niya ang tanang abot, siya po nagsulti-sulti sa iyang kaugalingon. Kalag, iandaman ka na sa daghang maayong butang. Kumaon ka, uminom ka og maglipay. Pero ang Ginoo miabot og misulti niya, hoy buang. Karong gabi kuhaon ko ang imong kinabuhi. Kinsa pa may makapahimulos anang imong mga gitaguan or gihaguan. So warning ni alang to mga igsoon. No? Dili unta ta mahimong bahandianon aning kalibutana. Mahimo tatang bahandianon biha ni Kristo. Mahimutang dato ni Kristo. Sumala sa episode 3:8 si Pablo nag-ingon, I am the least of all the saints. Siya ang labing iwit sa tanang mga balaan. Pero gikahatagan og grasya aron ikawali niya sa mga hintil ang dili matugkad nga mga kadato ni Kristo. Praise the Lord. Sa ato pa dunay kadato ang atong Ginoo nga kinahanglan atong mabatunan. Mahimo tantang bahandianon diha sa Ginoo mga igsoon. Lot's wife means that we should not love and treasure the evil world that God is going to judge and utterly destroy. This is a solemn warning to the world-loving believers. Lord Jesus, mga igsoon, na kadaghan na takabasaan ni.
Inig kabasa nato ani, inig kadungog nato ani, doon natay bation. Pero inig labay sa panahon, Lord Jesus. Pero ang Ginoo, pila na ba katuig ang milabay gikan adto panahon ni Lot. Pero nganong sa Lucas iya man giingon, remember, hinumdumi ang asawa ni Lot. Mga igsoon, kung imong tan-awon ang kasaysayan, na samtang nagsulti si Richard, dunay butang nga miabot nako. Si Lot atong nahibaw-an nga sa sinugdan, si Lot nakapanunod gyud sa pagkamatarong ni Abraham. Amen. Pagmangkon ko siyang Abraham, bisan asa si Abraham tuwa si Lot, maghalad si Abraham naa si Lot, nakikambitay si Abraham sa Dios naa si Lot. Pero pagbulag niya ni Abraham, miadto siya sa Sodoma o Gomora. Atong nahibaw-an nga naminno siya, daghan na siya mga anak didto. Nga hangtod sa Sodoma o Gomora, kinabuhi si Lot dito nga nagsimba sa Dios. Laktod nga pagkasulti si Lot na umulan gyud sa kinaiya sa Sodoma o Gomora. Gani, kung imong tan-awon sa kapitulo 19 sa Genesis, gisultian pa si Lot sa mga manulunda. Kung naa kay mga anak nga lalaki o mga umaga, di asulti sila. Mga mugawa sila ni ko na ni Hiuba ning dapita. Og tuod man migawa si Lot, gisultian ang iya mga masamong. Gisultian nga mogawas ta kay dili madugay laglako na ni Hiuba ning dapita. Pero unsay gibuhat sa iya mga masamong, wala mo tuo kay si Lot daw nagtiaw-tiaw lang. Sa to pa, si Lot mismo dito nawad-an na sa iyang moralidad. Hangtod, kung di mo tan-awon, sa dihang nakakalagi na sila, nahiabot na sila sa langob nga gipakalagiwan nila. Bisan ang iyang duha ka mga anak, wala na moralidad. Duha ka mga anak ka babae, wala na moralidad. Wala na sila kailakinsa ng ilang gihuna-huna nga ilang hubgon aron ipunan sila. Unsa kangilad kini mga igsoon? Pasabot ni kung mawala na di ay tas pakikambitay. Labi na gyud sa mga igsoong nag-una nato. Mga igsoon, delikado gyud ang atong pagkinabuhi. Delikado gyud. Kinahanglan mobalik kita pakikambitay sa mga igsoon diha sa iglesia diin ana ata mga igsoon. Ayaw gyud pagtuo nga kumo kay kusganon ka karon o inon talampulo nga dato ka karon kun mubulag kas pakigambitay sa lawas labi na sa mga kaigsuonan, ayaw ko ingna nga dili ka mawad-an sa imong moralidad. Lord Jesus, kung moadto ta sa asawa ni Lot, naluwas na unta siya sa paghukom sa Sodoma o Gomora, pero wala siya kaabot sa iyang destinasyon. Daghang Kristohanon karon naluwas na unta kay gipanganak pag-usab dili na maimpirno og si Richard pa di na dawaton sa linaw kalayo. Di na dawaton. Pero wala kaabot sa destinasyon, dili siya kaabot sa gingharian unya. Kaya ang iyang destinasyon ilabay siya sa kangitngitan. Dahil Kristohanon karon kanang nahigugmas kalibutan. Dili ta moingon nga wala. Amen? Lain mga igsoon nga naa sa panagkatigaw makita nimo dai na po mga igsoon makita po nimo asay mga birthday asay mga oh Lord Jesus. Unsay kalihukan sa kalibutan to apod. Mahigugmaon sa kalibutan. Brad Manuel, may gabi. Lord Jesus, ingon ang atong Ginoo, remember Lot's wife. This is a solemn warning to all loving, word-loving believers. Dili kay kamura, kundi appeal ko ani mga igsoon. Kung mahigugmata aning kalibutana, mahitabo gyud nga di ta dawaton sa linaw kalayo, labing siguro di yan. Pero di po ta dawaton sa yuta. Ang angay na to, kangit-ngitan gyud. Oh Lord Jesus. Okay. Sa letter D. Ano? Kumana no? Okay. A letter E. To beat our fellow slaves is to mistreat fellow believers. 1, we must not judge and condemn our fellow believers, but be kind to them, tender-hearted, forgiving them, even as God in Christ forgive us. Amen. Unsa nota? Unsay atong buhaton, dili ta maghukom o mo-condemn
sa atong masig ka magtotoo, kundi malulot, kind to them. Tender-hearted. Dayon kining word nga forgiving them. Sa namalandong ko ani mga igsoon, naaday pasayloon og di makasala. Pero gingon dinhi forgiving them. Lauman lang gid nato nga naagay mga igsoon makasala nato. Kayo sa may mo pasayloon buhay makasala. Pero anong giingnan matag forgiving them? Nagpasabot mi nga naagay mga igsoon tinuyo o dili makasala nato. Busa ang buhaton nato bisan dili sa mga yung pasaylo, ato na silang pasayloong daan. Kaya nga naman, aron ta pasayloon po sa Ginoo kung kita'y makasala. Dili ta magkinatoliko. Pasaylo ami sa amo. Nakasala na mo. Ay, tinunto mo na. Pero yung ipakita niyo ang pag hinigog maay, ay mulingi man lagi. Kaya di mo tanaw atong binuang mo na. Pero alang nato, dinhi, hallelujah. Kay kung gusto tang mapasaylo sa Dios, number 2, dinhi si James Lee nalangan ani pulungan. We must not revile or criticize our brothers, but consider them more excellent than ourselves. Okay. Ang pulong revile mo itagaan yung pagtagad. Reviling is when we cause the saints to inwardly suffer pain, or to be inwardly wounded by assailing and criticizing them harshly with abusive language. Okay. Conversation mi ani human ang pagtuon ani nangutana ko nila gusto man ning reviling. Daghan kay sila gisulti. Pero nakadumdum ko ani sa gihatag sa morning revival kalabot sa atong Ginoo nga nahimong panag-ingnan. Ingon dito sa unang Pedro 2, tingali ito 3 ba nga in revile ang Ginoo ko no sa pagpasipala wala mo balos og pagpasipala. Di ba? Inuno ang tanan iyang gitugyan sa matarong nga maghuhukom. Commit himself into the righteous judge. Pasabot ini kaning pulong revile pagpasipala ini. Mura lang laban ni mga igsoon sayon na kay nato madunggan kining pulunga dayon ang nagsulti ani murag wa lang pud magtagad. Pero kung imo tan-awon sa unang Korinto 6 gilibel maning Paul. Ingon siya wala ba mo masayod 6:10? Wala ba mo masayod nga ang mga dili matarong di makapanunod sa gingharian sa Dios? Di matarong. Then gisgutan niya mga palahubog, mga mananapaw, mga simbag Dios-Dios, mga bayot, unsa to kawatan. Dayon apil ang pulong revilers. San sa atong panimalay na ay mga pagpasipala nga pulong. Doon ay mga anak mo pasipala ginikanan. Ay no na nang ginikanan at tiguang nakagoy buot-buot. Napoy mga ikaw liwat ka sa imong nakisumunod. Dayon, ang problema ra ba ani? Hisgutan din nya kanang nagpasipala o katong mubalos og pasipala magdawat ra gyapon sila og parehas ra gyapon silang mga tubang sa hukom. Abi man nato og himbalos sa gud ko abi nabo. Sa letter C. Letter C ba? Doon ay abusive language. Mapasipalaong abusadohong pagpamulong. Letter B, the Lord's way is to bind up our soul, our wounds, healing us, and to pour oil and with wine sa atong samad
dayon tagaan niya sa Espiritu Santo, mao ang Dios nung kinabuhi. Mao man ni ang nahitabo sa maayong Samaritanhon dito sa Lucas. Kung gitulisan siya, doon ay saserdote, dayon doon ay libita, dayon saserdote, pero milikay sila ang Ginoo, wala mo likay, nuno ay iyang gitambalan, gihunaran niya bino, gibubuan niya lana. Letter C. One of the reason, usa sa mga hinungdan nga ang iglesia mabahin og madaot, mao nga kanang pulong revive, mayubitong mga pulong. Gayon din those who take in reviling words bear the same responsibility as those who speak reviling words. Ato pa, ako'y namulong o mayubitong pulong o mapasipalaong pulong, then imo pong gidawatin, balos po ka, parihas rata o responsibilidad. In order for the church to maintain the oneness, we have to withstand reviling words. Lord Jesus, grasyahan unta ta sa Ginoo mga igsoon. Kay sagad na to mangyubit, magpasipala, mao ginay atong natural nga pagkatao. Sa letter C, the Lord warns us that revilers will inherit the kingdom of God in the next age as a reward to the overcoming sins. Nagpasidaan ang Ginoo nato nga kadtong mga mayubitong mga tao dili makapanunod sa gingharian sa Dios sa sunod nga panahon ingon nga ganti sa mga mananaog nga mga balaan. Tingali mo ingon ta di man ko kawatan, dili man ko bayot, di man ko homosexual, dili man ko fornicators, di man ko magsisimbag Dios, pero mayubiton ang imong pinulungan. Mapasipalahon ka, di gihapon ka makapanunod sa gingharian. Tabla ratang tanan ani. Kun dili ta maluwas gikan sa atong natural nga kinabuhi. We must not lord it over our fellow believers, but serve them as slave to feed them with the resurrected Christ as the life-giving Spirit. Okay, letter F. To eat and drink with the drunken is to keep company with worldly people, drunk with worldly things. Ang pagkaon kuno pag-inom, because of their divine nature and holy standing, the believers should not be yoked together with the unbelievers. Tungod kuno sa atong Dios nung kinaiya o balaang pagkabutang, ang mga magtotoo dili ginunta makisangon pagyugo, pag-usa, uban sa mga dili magtotoo. This should be applied to all intimate relationship between believers and unbelievers. Ma-apply na to ni sa tanan nga suod nga pag-relasyon. Taliwala sa mga magtotoo o dili magtotoo, dili lamang sa kaminyoon o sa negosyo. Naay imong marimari sa dili magtotoo, nay suod kayo mo, dayon og magparty si Mare, moadto po ka kay gidapit po ka. So, dili ta makigyugo nila. Ang angay itong ikahugoy-hugoy mga igsoon, kanang mga magtotoo ra po ta. Pero unsa man lagi ning wala pa man magtubo atong kinabuhi. Kay kadto ra mang nagtubo ang kinabuhi, may muangay og hugoy-hugoy sa mga sama pud niya kinabuhi. Talagsaon rabi ng maya makikuyog-kuyog anang uwak. Talagsaon na makakita ko kanang naang sayaw-sayaw. Bukuyog og mga uwak pero labukan man nila. Pero mahibulong ta ning ubang mga magtotoo nga noon, makasulti ko anak kay ingon anak ko anak sa una. Ingon anak ko sa una. Pero salamat sa Ginoo. Amen. Tingali. Mingon na po ko tingali. Nagtubo na po tingali ko. Higdayeg na po do.
O Lord, gingon din letter G. The faithful and prudent slave will be rewarded with the authority to rule in the manifestation of the kingdom. Whereas the evil slave will be cut off from the glorious Christ, from the glory of his kingdom, and from his glorious presence in his kingdom. So ang matinumanon o maalamong ulipon, gantihan, nga maghari, dunay pagbulutan nga dumala sa pagpadayag sa gingharian, samtang himaya sa gingharian o gikan siyang mahimayaong presensya Matthew 25:14-30 reveals that we must be faithful in service in the Lord's gift to make a prophet for him so that we may enter into the joy of the Lord in the coming kingdom. Ganiha, faithful in our commission to give food in a proper time. Dinhe, faithful in service in our gift. Sa atong gasa na ni mga igsoon. Ganiha sa atong tahas. Natay tahas nga moghatag og pagkaon sa hustong panahon dinhe ang atong gasa na puy gihisgutan. The Lord likened himself to a man going abroad into the heavens and delivering to his slaves of his position. His position signifies the church with all the believers who constituted God's household. Unsa no ang iyang posisyon? Mao ang iglesia nga giumol sa tanang mga magtotoo nga naumulan na nahimong ihang panimalay. Unsa ang posisyon nga gipiyal sa Ginoo ngadto sa iyang ulipon? Ang iglesia. Amen. To one of his slaves, the master gave 5 talents, to another own ability. Kung ayaw pangandoy nga lima unta ang gihatag nimo kaya ang imong kahimuan angay raman po ka sa usa. Sagara nato karon murag atong gitamay ang usa nga atong nadawat. Pero ang Ginoo nasayod nga igo ra na sa atong kahimuan. Amen. So ayaw kay ang kahimuan according to our own ability. Yung spiritual gift, spiritual skill, and abilities. So and all are gifts. Praise the Lord. Tanang mga ginasahan. Og ang tanan pod mga gasa. Hallelujah. Mga ginasahan ba tayo mga igsoon? Amen. Pero ayaw tamaya in taon ang gasa nga naa nimo. Kung natagaan kag 5, praise the Lord. Kung natagaan kag usa, sumala na sa atong kahimuan. Amen. Mangandoy tag 5 unya ang atong mahimo usa ra gyud Ginoong Hesus. May na lang ng usa. Own ability signifies our natural ability, which is constituted of God's creation and our learning. Mao na atong kahimuan, natural ng abilidad nga naumol sa pagbuhat nato o sa pagtuo nato. Kung naantay kahimuan sa atong pagbuhat, kinahanglan ni i-develop nimo ang imong kahimuan. Aron ang usa ka talanton nga imong nadawat, mugi naglaing usa ka talanton. Masatisfy na ang Ginoo ana. Amen. The natural strength and ability become useful in resurrection for our service to the Lord in order to make us both pillar and pillars builder for the building of God's eternal purpose. Hallelujah. Ang ato kuno natural nga kusog ug abilidad nagagikan man sa mahimo mang mapuslanon diha sa pagkabanhaw alang sa pag-alagad sa Ginoo
aron sa tuyo nga mahimutang haligi o tigtukod og haligi alang sa pagtuman sa walay katapusang tuyo sa Dios. Sa letter B, ginanggisgutan si Moses, si Peter o si Paul. Natural ability passed through the cross and came up in resurrection to be used by the Lord for the building up of His body. Kinahanglan mo agi sa cross, dayon mo lugwa diha sa pagkabanhaw. Kung mo tanawon si Moses from the very beginning in his 40 years, na siya natural nga abilidad. Nasayod siya nga Hebrewanon, siya busa na siyang kasing-kasing, nga siya'y muluwas sa iyang mga kaigsuunan. Na siya'y abilidad. Imagine, wala ingog kadaghan niya sumbaga ang Ehiptohanon. Kausar isumbag patay, dili gamay ning abilidad. Pero, dili mo gamit ang Ginoo sa imong natural nga abilidad. Kinahanglan mulabang na sa cross, then mulugwa sa pagkabanaw, mahimo nang mapuslanon. So gipalagpot siya sa Ginoo, gitawag o gipa-train siya. Full-time training siya 40 years in dili Malabon 40 years in Kamingawan, in wilderness. Ang edukasyon nanto niya ang 40 years pirmiro. Nakuha niya ang abilidad sa Ehipto. Dayon kinahanglan siya mo training, mo undergo og training sa full-time training within 40 years in wilderness. Then after that, useful na siya, gigamit na siya sa Ginoo sa pagluwas sa iyang katawan. Amen. Si Paul, kung imong tan-awon, tinun-an ni Gamaliel, parisyo sa mga parisyo, sa banay ni Israel, kaliwat ni Benjamin, ikawalo kadlaw gisirkunsisyonan, sa kasuguan wala ikasaway. Tato pa inuntalang pulunga si Paul sa kasuguan, parisyo sa mga parisyo, top siya sa iyang natural nga abilidad. Pero gikinahanglan siyang butaan sa Ginoo. Muagi siya sa cross, dayon after 3 days nga nakakita na siya, praise the Lord, nagamit na siya sa pagsangyaw sa maayong balita. Mausab kita mga igsoon, kung ang atong natural nga abilidad, atong natural nga kahimuan, kung dili ni mabatukan, makaingon ta og kinsa na ta. Pero sa dihang mabatukan na ta, no? Sa dihang mabatukan na ta, dayon muilatang wala tay kahimuan, praise the Lord, kanang panahon na magamit sa Ginoo ang atong kahimuan diha sa pagkabanhaw. Letter C, trading with talent signifies using the gift that the Lord has given us. Ato pa inegosyo nimo ang talento, nagpasabot nga gigamit nimo ang imong gasa, gihatag sa Ginoo. Gaining other talent signifies that the gift we receive from the Lord has been used to the fullest extent without any loss or waste. Ginoong Hesus. Kini nagsulti nga itong igsoon sa excerpt nga dili ta maka-excuse nga watay talent. Unya kini ra bay kadaghanan gyung gamiton sa mga igsoon. Minsan awa ko'y talent. Imong gikaminusan ang naghatag anak. Matag usa nato na ay tay talent. Ayaw pag ingog wa ko'y talent. Lahi-lahi tag talento. Gamita lang ang talento nimo sumala sa imong kahimuan. Ayaw pag ingog wa kay talento kay nakaminos ka sa naghatag nimo anak. Abitay mga igsoon nga mohatag nimo dayon di na nimo tagdon, di nimo gamiton ang iyang gihatag. Murag makaingon ng mga igsoon og nga hatag og sus may pay wano ihatag. Wa man di ganahin na siya. Usa ako tagaan, praise the Lord. Amen. Balag ako angay, ako ginisuot pero nahibaw ko nga angayan po ako musuot. Amen. Dahil sa ako pagsuot ana, ang naghatag malipay. Amen. Dayon og napasata pa puna. Ingon ang Ginoo. Di ba? Ang naiya hatagan pa. Ano procedure dinhi? So ayaw kaminusi ang Ginoo nga naghatag ni magtalent. Ayaw pag ingog ako'y talent. Kadaghanan ko makadungog ana, o ako'y talent. Unsa may imong talent di ay? Ha? Unsa man ang talent kanaan nimo? Nganong mingon magagaway talent? Bisan pag-arrange lingkuranan wa kay talent? Bisan panghukas og plato wa kay talent? Ginoong Hesus. O tapuan bagyud ka hinuon ka. Dayon mangita kag laing balay kay adto na po kapuyo. Maura gihapon dito. Mo nang ingon nga kung wa ka kaangay aning iglesia ha, mangita kag laing iglesia, maura gihapon ang problema dito. Ingon si Brother Lee, dili ang iglesia mo'y problema kun dili ikaw. Ikaw mo'y problema.
So ayaw kami no si ang talento nga naa nimo. Gamita na aron imong inegosyo. Amen. They in contrast to the 5 talented and 2 talented ones. The 1 talented one went up. Dakaw. Pero unsa may gibuhat? Dug in the earth. So Ginoo, daghan kay kadaghan kay tamulakaw. Kadaghan tamulakaw sa ato, munaog sa ato. Pero lahi ang atong gibuhat. Imbis dayon ta, musangyaw ta, imbis dayon ta mo paambit as pulong sa Ginoo o to may mong matuan, muhatag kaniyag pulong sa Ginoo, that is the right time nga naghatag kaniyag pagkaon. Pero lahi man hinuon ato ang gibuhat. Ug nagdeal kag abon, abon imong introduce. Og nangita kag bulak, nangayo kag bulak. Lahi. Unsa ron? Imbis kay negosyo nimo ang talento nga naa nimo, imo na noong gilubong sa yuta. Dug in the earth, gakalot ka. And hide his master money. Dahil imong gitaguan ang kwarta sa imong agalon. This signifies not using the Lord's gift to save people and to minister His riches to them. Oh Lord Jesus. 1, the earth signifies the world. Thus, dug in the word signifying becoming involved in the world, to bury or paglubong sa paglambigit di ay sa kalibutanong mga butang. Paglubong man di ay ni mga igsuon. Oh Lord Jesus. Dayon, to make any excuse for not using the Lord's gift is to hide the gift. Takuban, dayon dunay yutanong pamalibad, excuses, pagpangatarungan. Adi ko kaadturon Brad, kay mao ni Brad. Di ko kaadturon Brad, di ko kaapil og churches ron Brad, kay mao ni Brad, kapoy kayo ko Brad. Any excuses. Lord Jesus. The master says to the evil and slothful slave that he should have deposit the money, master money, with the money changers, the bankers. And when he came, he would have received what was his with interest. Amen. Dunay bankers. Pwedeng i-deposit na madawat niya ang iyaha dayon uban ang tubo niini. In a sense, we may say that the money changers, the backslider, are all the new ones, young ones. The best our talent is to take care of others, to become interested in others and concerned for them in order to dispense Christ into them. Sa ato pa di ay kanang pagduaw nato og mga maluyahon na backslide, mga new ones, mo na din pagdeposit atong talanton mga igsoon. Dayon siguro yung naay ginansya. Asa nang moadto putag mga na backslide mayon pud sa may nungdan Brad na makatigum-tigum Brad. Saka na backslide mao lagi Brad kana lagi siya pud mao lagi pud. Ako gani pud Brad hapit na gani pud ko. Naunsa na hinuon? Oh Lord. Atong tagaan siya. Ato siyang paambitan sa atong napahimuslan. Ang problema po nimo, wala po ka baka pahimulos. Unsa man imong ihatag niya? No? Kung moadto ta sa 10 virgins ang napulo ka ulay nga nangamatay na di pagmata nila dagkot din sila sa ilang laparahan. Dayon ang 5 nagsiga ang laing 5 gakapidok. Then miingon sila, tagai mi anang inyong lana. Sa igo rin namo, basig din ni kaigo na to. Sa ato pa,
dili na to panahon nga mangayo o di na po panahon sa paghatag. Hiingon sila, go and buy for yourself. Mga igsoon, sa umaabot nga paghukom, dili na panahon nga mangayo ka. Wala na ipangayo ay dito. Karon mo ilami nga mangayo ta. Dahil ba na nga di ka pahimulos, pangayo sa imong asawa, unsa may imong na-enjoy sa morning revival. Please give me an oil. Ani mo. O asawa pwede ka enjoy. Pangayo po sa imong bana. Di kay magpatuo po kag naka-enjoy bisag. Unya adto ra ka mangayo panahon nga mga tubang natasok man ano anay panahon. Moingon ako nimo. Bisan og ako pinangga akong asawa, moingon go. Buy for yourself. Oh, pananglitan ba? Oh, kay naaman ka ng duha diay nangamatay diay natulog. Magtiayon, labi siguro magtiayon din na. Na pananglitan ako mo inamatay unya wala ko mapuno sa lanang nga reserba akong asawa. Mo inapuno. Nagsalig ko kay asawa ra gyapon, gang tagay kog lana. No. Basig dili kay ko nako, go. Buy for yourself. Karon mga igsoon mo'y panahon nga mangayo ta. Amen. Mangayo ta, ay mo kauaw. Pangayo. Dayon. Time na? So, sa dihang milakaw tuod, pagbalik nila, nasirado na ang pultahan. Busta, dili na sila imbitado. Mga igsoon, tungod sa panahon, balik ko na nato gamay, nga ayaw kaminusi ang talento nga naa nimo. Himua kutob sa imong mahimo nga inigbalik sa Ginoo, makaganansya gitag usa ka talento. Kay ngano man ang walay iya pagakuhaan pa sa maanaunta niya. Kadtong naa pagadugangan pa ang wala pagakuhaan. Dayon mahimo unta tang maalamon o kasaligan nga ulipon nga maghatag og pagkaon sa hustong panahon. Praise the Lord. Kay gipakasama ni, gamay lang kayo gipakasama ni sa kapitan sa barko. Ang posisyon sa Ginoo mao ang iglesia. Ang kapitan sa barko, ang tanan nga naa sa barko, iyahan ang posisyon. Gipiyal na niya. Karon pag-ingon sa balita nga naay bagyo nga moabot, hinguna-una og layat ang kapitan. Gibiyaan niya ang barko. Unsa may mahitabo? Manubag ginang kapitan. Ang ngayan, kung ikaw may kapitan, mamatay ka uban sa barko nga imong nahimo kang kapitan. Kay kana mo imong posisyon. Pero kung malunod ang barko rin nabuhi ka, may pay maghiko kang daan kay dako kayo kag tulubagon sa balaod. Mao nay manghitabo mga igsoon. Ang Juan 10 nag-ingon, ang tinuod nga magbalantay nagtugyan sa iyang kinabuhi sa kalag alang sa mga karnero. Pero kadtong mga sinuhulan, mukalagyo na ko na ay daotan nga moabot. Mga igsoon, salamat. Kitang mga elders, ang iglesia mo'y atong posisyon. Gipiyal ni sa Ginoo nato. Maunsa man unya ni ato gining tulubagon. Siya pa karon, panahon paron sa misteryo, o hapit na matapos ang maong panahon, salamat, gitagaan pataghigayon, nga magpagantihan unta ta. Praise the Lord. Dinher ko kuto. Amen. 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 Amen, Brad. Dungog ra, Brad. Amen. 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 Klaro ra, no? Klaro ra. Amen. So, salamat sa Ginoo may igsoon. Amen. So, nindot kayo ang mga mensahe. Sa mensahe nga sa message 1 and message 2, then message 3 and sa message 4. Onya sa message 2, nag-relate to siya sa watchful in life. Then ang message 3 is the losing of the soul life. Then ang message 4, naghisgot ni siya sa being faithful in service. So akong na-realize may igsoon nga sa message 2, gikinahanglan day nato nga mahimutang watchful in life. Ang watchful in life, that is related to our living.
nga gikinahanglan nga magpapuno ta og lana. Do natay reserba nga lana. Unya ang pagkanaa nga natay reserba nga lana dinhi sa atong kalag, gikinahanglan nato nga mo pay the price. Unya ang sa message 4 is faithful in service. So mahimo tang faithful sa gasa nga gihatag nato sa Ginoo maigsoon. Unya diigid nato ilubong ning gasaha kay mao ni ang gi-commission sa Ginoo dinhi nato. Pero kaning watchful in life and faithful in service, doon na ni dakong kalambigitan sa message 3 sa losing of the soul life. Kay kon wala tay pag-deny sa ato ang soul life, lisod gid kayo maigsoon nga mahimo tang watchful in life and faithful in our service. Amen. So ang message 3 is the losing of the soul life. So aron makaparticipate ta in the rapture of the overcomers, gikinahanglan gid ay ang pagdumili sa kalag maigsoon. Ya ang atong igsoon, gahisgo 25 nga if we want to save our soul life today, pasabot nga kung luwason ang ato ang kalag karon, we will lose it in the future. But if we lose our soul life today, for the Lord's sake, we will save it in the next age, in the coming age. Unya kani di ay pag dumili sa kalag, we lose our soul life, equivalent din ni sumaigsoon sa pag-destroy sa ato ang kalag. Kay ang atong kalag kung dili ta wa tay self-control, wala tay pagdumili ini mapildi gyud ta mga igsoon. Unya di ta maka-participate sa rapture of the overcomers. Mo nang ang ato ang kalag mga igsoon, mao man ay pinaka gihisgutan dinhi nga ang gikalipayan sa kalag. Unya ang pinaka-highest day nga kalipayan is kani dayong kalipayan sa kalag. Kay ang physical enjoyment is for the enjoyment of the soul life. And the enjoyment of the soul life should be supported by the spiritual enjoyment. What pasabot maigsoon, wala data kanapong bawali nga lipayon ang atong kalag. Pero gikinahanglan nga malipay ta atong kalag, gisuportaan sa spiritual enjoyment. Unya dili dapat pasabot maigsoon nga naglingaw-lingaw tas atong kalag diyan, moingon ta nga okay man ang espiritu niini. So dili maigsoon kay ang support sa spirit pod gikinahanglan pod nga do na pug kay kalinaw og ginabuhi maigsoon. Unang salamat sa Ginoo maigsoon nga ang message 3 aron makaparticipate ta in the rapture of the overcomers, gikinahanglan ang pagdumili sa kalag og ang pagprove sa atong pagtuo. Nga bisan sa mingdangat nga mga pagsulay, nasulayan ang atong pagtuo. Daygon ang Ginoo maigsoon. Then sa message 4 akong na-enjoy is being faithful in service. Nya kaning faithful in service maigsoon, guys, got dinhi nga we should minister the word of God and Christ as the life supply to the believers. Ingon ang atong igsoon anay maigsoon nga ang pagka-faithful in service is gikinahanglan do natay ipakaon sa mga balaan in a proper time. Nya na-touch ko sa atong igsoon si Brother James Lee ani kay unsaon kuno nato pagpakaon sa uban kung kita kuno wa ya moy kaon-kaon. Gikinahanglan una di ay tagbawon ang atong kaugalingon, busgon ang atong kaugalingon. Kinahanglan magpapuno ta una aron do natay ipakapakaon sa mga balaan maigsoon. Mao dinhi ang being faithful in service. Kay kung wala na kuno tay kaon-kaon, dayon mo try tagpakaon sa maigsoon, yun wa nay kinabuhi. Wa na yamoy supply mga igsoon. Munang salamat sa Ginoo nga aron ta makasupply sa uban, gikinahanglan gyud nato una ta mopahimulo sa Ginoo.
Unya ang sekreto di ay aron makapahimulos ta sa Ginoo, gikinahanglan nato nga i-enjoy nato ang pulong sa Ginoo. We must pray over, muse on His Word, tasting and enjoying it through careful consideration. Then, we can be able to feed others. We can be able to minister word to others, maigsoon. Kaya nga tong pag-serve sa uban, it should be the outflow of our enjoyment. So, daygon kayang Ginoo, maigsoon. Amen. Bisan sila nagaling, bisan to sa uma, pero tanaw na to ang usa gid dunay sulod nun nga pagbati sa sulod nga bisan unsay nahitabo, bisan sa ilang trabaho, ilang material nga mga pagtrabaho, nahigundumdum gyapon sa Ginoo, doon na silang sulod, doon na sila suludnon ug lalong nga pagbati alang gyud sa Ginoo. Munang usahay mamalandong ba ko sa dihang usahay natay bulaton sa Ginoo, no, mapahimulos ta. Tinuod ba gyud ta nga naay suludnon nga pagbati alang sa Ginoo. Kay usahay man gani naay ma-experience na to bisan humanta nag-morning revival, humanta nag-enjoy, usahay mo wala ta. Napakita na usahay nga wala tay suludnon ug deeper nga pagbati sa sulod. Ikaduha nga mensahe newsweek na tandugan ako ato katong napulo ka mga ulay. Ang lima malamon, samtang ang lima mga buang-buang. Kung tanaw nimo ang mga maalamon na sila di lang sila napunog espiritu sa ilang espiritu, kundi bisan pa sa ilang kalag, sa ilang sudlanan, napuno sa pagpahimulo sa Ginoo, busa na sila reserba nga lana. Munang sa akong paghunaw na, kumusta ka maigsoon? No? Naaba ka tay inadlaw ng pagpahimulo sa Ginoo, aron ta masangkapan, madungangan og lana adlaw-adlaw. Aron balik sa Ginoo, nagsugat nato sa atong pamanunon, maapil kita sa dakong ganti sa kumbira sa kasal maigsoon. Then karon sa Mrs. Trey, kalabot sa gipamulong sab ni Richard, nagpakita po nga una-una kinahanglan daw the losing of the soul life. Kinahanglan daw malos ang atong kalagnon nga kinabuhi. Ikadua, mo partisipita sa pagka-rapture sa mga mananaog. Ikatulo, madawat nato ang katapusan sa pagtuo o kaluwasan sa atong kalag. Di kung tanawon mo din ba, natandog ko sa Lucas 9. Ang ipakita sa Lucas 9 ingon sa 9:23, kalabot katong mosunod kuno niya, kinahanglan magdumili silang kagalingon unya mapasaan sa krus. Hallelujah. Inadlaw-adlaw gyud. Nagpakita ni ang pagpasaon is daily living. Busa dinig kung tanawon nimo, kung basahon dinhi ingon sa Luke 9:23, usa kunoy ka daily matter. Usa ni sa ka inadlaw gyud nga butang nga atong buhaton nga ato gyud dumalian atong kalag aron sa malabot nga panahon mahimutang mananaog uban sa Ginoo maigsoon. Hallelujah. Dan sa lain pa nga punto, ingon po sa rin sa letter B, sa Luke 14:26, ang Ginoo nagsulti po nga kinang absolute kita, bugos kita sa atong pagsunod niya, unya ato kanang kasilagan tanang mga butang nga iya gyud sa kalagno nga kinabuhi nga mao maka-distract nato, makaulang nato gikan sa pagsunod niya, pagsunod nato sa Ginoo. Amen. Din ka duhang punto ingon sa rin nga kinahanglan kuno ato kunong ilos ang atong soul life aron kuno ta maka-participate sa rapture diha sa pagkamananaog. Sa katanawan nimo ang Luke 17, makita nato dinhi nga sa ang kung tanawon nimo dinhi, tanawon nimo di makita nimo diha sa dunay duha diha sa higdaanan, no? Doon na po'y nagaling, doon na po'y nasa uma, ang usa na lalin, ang usa na bilin. So nagpakita ni kinahanglan gid ta ingon sa dinhi maigsoon nga mo aron ta maka-participate sa paglalin sa pagkamananaw kinahanglan gyud nga batukan ginato ang kinabuhi sa kalag bangayson. Nya kung tan-aw nimo bisan pa di ingon sa dinhi nga ang pagkinabuhi kuno sa kalibutan karon sama kuno sa kinabuhi ni Noe, di ba? Kung tan-aw nimo nagkaon, nag-inom, nagminyuay, antud si Noe mosulod sa arka, no? Ang karon po himtang kung tan-aw nimo ang kalibat sa kalibutan grabing trabaho sa Satanas, mga makita po rin
no? Nagkaon, nag-inom, nagpalit. Busy kayo sila sa mga butang iya sa kalibutan. Busa, kinabuhi sa kalag-ining mga butang nga sa umalabot may igsoon, mapildihan kita. Busa, daigon ng Ginoo sa mga mensahe karon, napakita nato kinahanglan gyud sa atong wado ng kinabuhi sa kalag aron ta makaambit sa paglalin sa mga mananaw. Dili katulo, di ba? Ingon pa sa dinhi nga sa letter B sa preserving the soul life, related kuno sa lingering the earthly and material things. Gipakita dinhi kalabot sa asawa ni Noe, asawa ni Lot. Naluwas sila gikan sa Sodoma, pero ang problema sa asawa ni Lot, wa gid siya kaabot sa dapit. Diin sila ang dunay dapit nga lang atuan sa kaluwasan. Usa dinhi gipakita ta nga di ang tata masama sa asawa ni Lot nga milingi no siya, milingi ta sa mga butang nga kalagnon, mga butang nga yutanon. Kay kung masipyat ini maison, ang mahitabo na to masama ta sa asawa ni Lot. Himo siyang pillar usat, himo siyang haliging asin. Niya nabilin siya sa gitawag og kaulawan. Busa maison living karon makaingon ko murag sa daang tugon naman gibalik-balik mensahe nato. Makaamgo unta tang kining mga panahon bisan naluwas unta siya sa Sodoma, pero wa gid siya kabot sa gitawag see please that the Lot reach. Ingon sa dinhi wala man po siya na pires, wala po siya na laglag, pero sa kabahin, nahimo siyang haliging asin. Kumingog haliging asin, wala na siya lami, maningso, no? Ingon sa dinhi nga, yun siya, kinahanglan unta, mahimo po na natong pasidan. Diyon sa, ang third thing sa look, ingon diri nga, si Ginoong Hesus nag-warning ganato. Bisan sa atong kagalingon, watchful gyud kuno ta every time. Watchful ta nga mga magtotoo sa Ginoo, kita karon naman sa payuli sa Ginoo, napahimuluta sa Ginoo, mahimo tatang watchful every time, beseeching that we should prevail to escape all things which are about to happen and stand before the Son of Man. Hallelujah! Minsan escape papers, ang lingkawas daw, pag-ikyas ko noon, nagpasabot ko nini nga makaikyas ta before sa Great Tribulation. Kita ang mga magtotoo, kinahanglan mahimot ang mga overcomers. Hindi ta maabtan sa dakong kasakitan. Kay kung maabtan ta migson, luoy gyud kayo to kintan. Basta sa namalandong kini, kita ang tanan makabaton ta kaisog alang nini mga butang. Di sa amen sa message 4 gipakita po sa atong igsoon nga mahimotang faithful sa atong pag-alagad. Amen. Being faithful in service in the Lord's commission and in His gifts for a second imminent coming. Usa kun tan-awon mo ni makita sa nato nga ang Roman number 1 na gitawag na positive side. Napoy gitawag negative side. Ang positive side, yung sa dinhi kita kuno nga mga anak sa Dios, mga tinumanon o mga ulipon nga sa mga butan nga mga ulipon, ibabaw kuno over his household administrators, steward channels of supply to give his people food at the proper time. Ato gikunong uluhanon nga trabaho. Ingon nga nanguna sa iglesia, kinahanglan gyud maghatag ta og husto nga kalanon sa mga igsoon sa husto gyud nga panahon. Yung sa gave them food refers to a mystery. Ang paghatag ko na to kalanon, nagpasabot mga atong gipangalagad ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Sa diyang matutang mga igsoon, atong ipangalagad, atong i-share nila ang pulong sa imo. Nainumdum ko ginaigsoon, kung saan man pupuno nato pag alagad o pulong, kung kita kuno mismo, una, walay pahimulo sa pulong. Oh, di ba sa atong mga Kristiyanite anusay, naingon nga nanguna sa iglesia, mga nakatiman sa mga igsoon, usay mo atutang walay pahimulos, unsa may atong isulti nila, unsa may atong atong i-proper, ihatag na sustong panahon nga pagkaon, kung kita mismo walay kaon-kaon. Busa dinhi gipakita kita atong trabaho gid kuno mao nga kinahanglan gyud kanunay kita mo pahimilo sa pulong aron ta kanunay pod makapaambit sa mga igsoon. Dingon sa dinhi nga ingon sa dinhi to see in our heart that our masterly list is to love the present age evil age, not love the Lord's appearing. Muna ingon sa disobos siya nga ang mga magsutuo kuno usay kung inana kuno ng atong pagbati, atong harong, yung lettering nga sa to beat or mahimo kuno tang mo beat sa atong fellow slaves is to mistreat fellow believers. Busa kung tanaw nimo sa kung tanaw nato sa excerpt sa page 34 na lami kay Regi ingon niya dinhi nga amen. Ingon sa dinhi nga
kita kuno nga mga magtotoo, hallelujah. Ingon sa dining kinahanglan daw ingon sa dining di kuno nato beating, dili nato i-beating ang atong mga fellow slaves. Mistreating fellow believers. Ingon sa dining nga sa diakonong i-mistreat nato ang atong fellow believers by criticizing, opposing, or despising him. In the eyes of the Lord, that is to beat him. We have to see a strong word here. We can easily fall into danger without any kind of realization. We can fall into criticizing the brothers and sisters. Sometimes we may oppose to or despise some sense. Perhaps we would even fight against them. This is to beat the Lord's slaves or our fellow slaves. Kung sa ingon sa dini, sayon ra kuno ta usahay maka-mistreat sa atong mga masay kay igsoon. Insya, kaluyan ta sa Ginoo nga maluwas ta ini mga igsoon. Hallelujah. Then sumpay ingon pagid sa dini nga ingon sa we must not revile. Di gyud kuno ta mo revile. Di ta manlait, di ta manginsulto sa mga igsoon, kundi konsiderahan nato nga sila mas maayo pa sa atong kaugalingon. Sa natabo karon sa atong panahon, usahay maka-underestimate sa atong mga igsoon, muna makita ka nato ng igsoon nga dili ta ingon ana, no? Ang harong nato mga lagad ta sa hustong panahon, sa paghatag pagkaon sa mga igsoon, busa kanunay kitang matamulos sa pulong sa Ginoo. Daygon ang Ginoo. Praise the Lord. Amen.